Like Sunday, no, yung pinag-usapan natin, yung two following Sunday, yung trans, 'di ba? Yung pagdadala ng Panginoon sa atin kung paano siya mangusap. So, isa sa pinaka importante and priority po talaga is to hear God, yung small voice ng Panginoon. At tayo po ay dito dinala ng Lord. So let's pray. Heavenly Father, we praise you, God. We glorify your name and we acknowledge you sa mga oras na to. Maraming salamat for teaching us, Panginoon, on how to keep walking, Panginoon, sa presensya mo, sa Lord, sa way mo, Panginoon, on how we walk, Panginoon ko. And yung part po, Panginoon, yung marinig namin ang still small voice mo, Father God, sa mga panahong ito. Because you are God na hindi nagbabago. If last time, Panginoon, they hear your voice, ganun din, Panginoon, sa mga oras na to. Salamat because dahil dito napoproteksyonan mo kami sa mga trap, Panginoon, ng mundong ito. Napoproteksyonan mo kami sa mga panganib, napoproteksyonan mo kami sa delay, napoproteksyonan mo kami, Panginoon, sa mga tao, Ama, na mag-hurt sa amin o mag-harm sa amin, Panginoon, sa mundong ito because of this voice, your voice na patuloy naming naririnig. Salamat, Panginoon, sa discernment. Salamat, Panginoon ko, sa sa voice, Father God, na nag-guide sa amin spiritually, emotionally, physically, mentally, Father God, in your time, O God, na ma-define namin yung bawat form, Panginoon, ng pangungusap mo sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Panginoon, na binibuild mo kami sa way na mag-seek kami, Father God, na ikaw, O Diyos, ang aming foundation, ikaw ang aming rock, ikaw ang aming supporter, Father God, even during sa life storm na nararanasan namin because your voice, Ama, ay patuloy naming naririnig. Kaya Lord, samahan mo kami sa umagang ito, sa gabing ito, sa hapon na ito, Panginoon. Salamat, O God, sa presence mo. Salamat sa pagpe-prepare mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa source of great joy na nararanasan namin involving, Panginoon, na magstay kami sa communication, Panginoon, na Lord, nararanasan namin yung extraordinary pribilehiyo na mabless ang bawat isa sa amin dahil sa pinoprovide mo na strength, encouragement, and guidance, Panginoon, through your voice, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Salamat sa touch mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na alam namin that as we walk, Father God, we walk in the light and presence na nagmumula sa iyo. Empower us, Panginoon, sa rejoicement na pinagkakaloob mo all day, Father God, in the mighty name of Jesus. Salamat na nakadepende kami sa joyful na nararanasan namin na nagmumula sa iyo, Father God, in the mighty name of Jesus. Salamat sa spirit and truth. Hallelujah. In Jesus' name I pray. Thank you, Lord, sa wisdom, knowledge, and understanding na ipapaunawa mo sa oras na to. Sa pangalan ni Jesus, patuloy kang maparangalan in Jesus' name. So, andito po tayo no, sa still small voice or whisper of the Spirit. So, dito po makikita natin yung kung paano i-describe yung whisper ng Panginoon, especially sa mga quiet time natin. Amen. Because this is sacred. Divine po ito. Ano? It is not external. Hindi po ito panlabas lang. It is not something na maririnig mo lang with your ear, but it is internal. Amen. Nagke-carry ito ng weight, nagde-demand ito ng stillness to be perceived. Alam niyo yon na para sundin natin yung Panginoon. Hindi ito sumisigaw na boses. Amen. It doesn't compare with the noise. Hindi mo to mako-compare na kapag tinanong kita na paano mo naririnig yung tinig ng Diyos, hindi mo siya ma-express, hindi mo siya mapaliwanag, walang exact word kung paano mo naririnig yung tone ng Panginoon. It wait to be honored. Ang Panginoon po, inaantay niya na i-honor natin yung word niya kapag siya ay nagsasalita sa atin. So there was a time na kapag nagtuturo ako, katulad nito, no, na hindi lahat ng mga tinuturo ko is nandun sa take note ko. Sometimes God spoken to us in a way na katulad nito, kapag nagtuturo ako, no, the Lord is speaking to us at the same time while I'm talking. The Lord is nagsasalita siya through my hearing.
kung paano ako mag-a-approach sa inyo, kung paano ako magsasalita, kung paano ko sisimulan yung pag-e-explain ko. Kasi napaka-importante na at the same time, we have stillness and listening ear. Amen? Hindi lang ito sa pamamagitan ng physical na tenga ko habang nakikipag-usap ako sa inyo, but with your spirit. Amen? Mahalaga po yung spiritual na tenga natin na bukas habang tayo po ay nagpapahayag o nakikinig po sa still voice ng Panginoon kasi siya yung magda-draft off sa akin, amen, ng salita. Siya yung maglalagay at magdideposito ng salita sa atin. And I believe bawat isa sa atin nararanasan natin yon. Alam nyo ba na pinapaunawa ng Panginoon sa atin na hindi dahil believer ka, ikaw lang yung makikinig ng salita ng Diyos o ikaw lang yung nakikinig ng salita ng Diyos. Alam nyo ba that there is dimension of hearing? Dimension of hearing kung saan makikita natin na even sa Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar, narinig niya rin yung tinig ng Diyos. They are praising pagan. Ano po, they are pagan people. And even yung Pharaoh, di ba? Narinig din nila yung tinig ng Diyos kung saan yung Pharaoh na ginamit yon para ma-preserve o para ma-lift up si Joseph. Okay? So hindi lahat ng Kristiyano ang nakakarinig ng salita ng Diyos lang. Amen? Hindi lang, kaya nga sabi ng Lord, makinig ang may pandinig. So napakahalaga po nito, ano? Siguro, sino po yung nakaranas sa inyo kahit bata pa kayo? Kahit bata pa kayo, nakakarinig kayo na wag mong gagawin yan, mali yan. Wag mong kukunin yan, wag mong nanakawin yan, wag mong kukupitin yan, mali yan. Amen? Bata ka pa, naririnig mo na yon. Amen? So, napakahalaga nun, napakahalaga po. Huwag mong sabihin na nung nakakilala ka lang sa Lord, saka mo lang narinig ang tinig ng Diyos. Naniniwala po ako that God permitted us to hear His voice. Pinermit ng Lord na marinig natin ang tinig niya kahit nung bata pa tayo. Kahit nung wala pa tayong alam. Amen? So, naranasan nyo na ba yung, alam nyo yon yung ako po, naranasan ko na kahit na wala pa ako sa Panginoon noon, naririnig ko yung tinig ng Diyos and naranasan ko rin na deadmahin yung tinig ng Diyos. Amen? So, dati po, ako yung kind of woman, na talagang, dati nag-uuwi si Papa ng attache case na pera. Alam niyo yun, bata pa lang ako, hindi po ako uhaw sa pera. Pero, alam niyo yun, nangungupit ako sa mama ko, nangungupit ako sa papa ko. Binubuksan ko yung attache case ng papa ko, yung punong-puno ng pera kasi dati po talaga si papa, nag-uwi talaga siya ng bayong na pera. Amen. So, hindi ako dahil uhaw sa pera kasi bata pa lang talaga ako. Alam ko kung anong pakiramdam ng may pera at alam ko din yung pakiramdam ng walang pera. Amen. So, hindi yun ang dahilan kung bakit tayo na a-attract sa pera kasi dahil alam natin na pwede nating kunin yun o pwede nating mapasa atin yun. It's deeper understanding talaga na even sa kabataan natin, naintindihan naman natin na maling ginagawa natin. And there's a voice na naririnig natin talaga na wag mo kunin yan, anak. Wag mo kupitan si mama mo, wag mo kupitan si papa mo. Naririnig ko na rin noon yon. Pero alam nyo, hindi lahat ng tenga bukas para makarinig. Amen? Sometimes, naririnig na rin natin na wag mong siraan yung kaibigan mo, wag mong siraan yung kapwa mo. Kahit wala ka pa sa Panginoon, naririnig mo na yon. Pero alam nyo, ang danger doon is, naririnig mo siya pero hindi mo siya pinapakinggan. Kaya nga napakahalaga ng hearing and listening is different kind. Pwedeng narinig mo siya pero hindi mo inunawa. Pwedeng narinig mo lang yung tugtog pero hindi mo talaga iniintindi. Amen? So, pwedeng narinig mo yung Diyos pero binaliwala mo siya. And madalas nangyayari yan sa atin. So, ganun din po ako dati. Ganun din ako. Kahit wala pa ako sa Panginoon, naririnig ko ang Diyos. Naririnig ko rin siya. And I believe kayo din, kahit nung bata pa kayo, naririnig niyo ang Panginoon. Dinededma lang natin. Amen? Kaya, hindi lahat ng nasa church, naririnig ang Diyos.
At hindi rin lahat ng wala sa church, hindi naririnig ang Diyos. So God permitted. Pinipermit ni Lord na marinig siya ng mga tao, whether you are mananampalataya or di mananampalataya. Kahit unbeliever ka pa or unchurch ka pang tao, God permitted na marinig ng tao siya. Amen. Minsan, sa tinig ng anak mo, ginagamit ng Diyos yun para marinig mo siya. Minsan, di ba, pag nag-share ng gospel, ginagamit ng Diyos yun para marinig mo. Minsan, sa tinig ng asawa mo, sa tinig ng mga pastor, sa tinig ng mga tao sa paligid natin, ginagamit ng Diyos yon to hear. Di ba? Ginagamit yun ng Panginoon. Pinipermit ng Panginoon yun para marinig natin siya. At minsan nga, sa kakulitan natin, pati donkey, di ba? Pati donkey sa Bible, ginagamit ng Panginoon Diyos. Imagine, di ba? If your donkey, yung donkey nakakakita siya sa spirit realm, dahil tayo sa katagyasan ng ulo natin, kahit na may pinapakita ang Diyos sa atin. So, totoo yun eh. Sometimes nilalantad na nga ng Lord sa harapan natin yung mga masasamang bagay. But we choose. Diba? Pinipili natin, pinipermit natin, binibigyan natin ng permiso yung sarili natin na gawin yung masama kahit naririnig pa natin ang Diyos. Amen? Totoo yun. Aminin man natin o hindi. Kasi matigas ang ulo nating mga tao and nature natin yun. Kaya nga sometimes, di ba, nalilihis tayo sa aksidente, nalilihis tayo sa masamang gawa, nalilihis tayo sa mga bagay na pwede nating gawin. Kasi we hear the voice. Narinig talaga natin yung tinig. At pag pina-explain ko sa inyo paano mo tinanggihan, 'di ba, yung mga bagay na masasama na pwede kang mapahamak. Hindi mo mapaliwanag basta I hear the voice. Meron inside you na narinig mo and nagko-convict yun sa'yo. 'Di ba? Na parang pag tinanggihan mo yon, sobrang bigat ng pakiramdam mo na hindi mo mapaliwanag at pag di mo sinusunod yon, parang napakabigat ng pakiramdam mo. Anyone po na nakakaramdam ng ganon, kahit nung wala pa kayo sa Panginoon. 'Di ba? Yung minsan tinitiis mo na lang na nakagawa ka ng masama, 'di ba? Na parang tinotolerate mo na lang sarili mo kahit na nakakaramdam ka ng pagkabigatan. Amen? Parang wala pong nakakaramdam. Totoo ba? Wala pong nag-heart sa inyo, wala pong nakaranas ng gano'n na kahit bata kayo, alam nyo na may nagsasalita sa inyo na masamahin, anak, wag mong gawin. 'Di ba? Hindi niyo po ba naranasan yon na kahit wala pa kayo sa Panginoon, naririnig niyo yung tinig na yon kahit wala pa kayong spirit ng Panginoon? Amen? Totoo yun. 'Di ba po? Kaya pinipermit na lang natin yung mga bagay na masasama. At nare-realize na lang natin yon kahit na sobrang bigat ng pakiramdam natin, di ba? Nililid kayo sa pagsasabi ng Lord, Panginoon, patawarin mo ko ha. Patawarin mo ko sa ginawa ko. Patawarin mo ko na binaliwala kita. Patawarin mo ko. Nililid ka na lang. Dahil sa kabigatan na nararamdaman mo, sa burden ng puso mo na hindi mo mapaliwanag, bigla ka na lang dinadala sa panalangin. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, Panginoon, kasi alam kong narinig kita. Inside me, alam ko na nakarinig ako ng tinig pero dinedma ko lang. Di ba po? So that is still voice ng Panginoon. Sabi niya po, kaya kahit tanungin ko sa iyo, paliwanag ko sa Ate Jeneline, di ba? Bakit mo pinipigilan yung mga bagay na masasama na pwede mo namang gawin? Ate Meds, bakit mo kinokontrol yung mga bagay na 'di ba, na pwede mo namang gawin, pero may pumipigil sa'yo. Kasi narinig mo eh. Narinig mo inside you na kahit di mo mapaliwanag, nagdi-disturb talaga to sa'yo sa pinakaloob-loob mo na you cannot rest. 'Di ba? Na pag hindi mo ginawa yon, ba't ka humahayo kahit tamad na tamad ka? 'Di ba? Kasi there's something inside you na nagsasabi, anak, mag-evangelist ka, anak, mag-win ka ng soul, anak, mag-preach ka, anak, i-share mo yung gospel. 'Di ba? Napapanahon at di napapanahon. 'Di ba kahit tamad na tamad ka, it's not about your feelings, it's not about how tinatamad ka. Basta tatayo ka. Maghahayag ka sa ayaw at sa gusto mo. Para siyang fire sa loob ng katawan mo. Amen? Kasi naririnig mo yung audible. Amen? So, napakahalaga po, napakahalaga nun na sometimes, alam niyo, sometimes sa bahay,
dito sa bahay ano na huwag kang umalis. Kapag yung trabaho, 'pag di tayo nagkakaroon ng discernment ano po, minsan katulad po sa'kin, minsan 'pag tinanggalan ako ng trabaho ng Diyos, alam kong may ipapagawa ang Lord sa'kin. Katulad kahapon, wala akong schedule ng trabaho. Alam kong may pinapagawa ang Diyos sa'kin. And I asked the Lord, "Lord, what do you want me to do? Anong gusto mong gawin ko?" 'Di ba? Ina-acknowledge ko si Lord kasi gusto ko marinig yung tinig ng God. And nag-approach sa'kin si Lord na, yung mga kaibigan mo, yung mga bagong kaibigan mo, mag-share ka sa kanila, mag-share ka. Alam niyo nag-invite po ako and meron akong napanaginipan na isang ka-Bible study ko kahapon na kasama namin, si Christy. Nakita ko siya sa panaginip ko na ang sabi niya sa panaginip ko, nakita ko siya sa isang corner without thinking of her. Hindi ko siya iniisip, pero nakita ko siya sa panaginip ko, "Pray for me," sabi niya. "Pray for me." Habang naka-sign siya ng alam niyo yung pray for me, nakaganyan yung dalawang palad niya, "Pray for me." So hindi ko alam, sabi ko nga sa kanya kahapon, "Hindi ko alam kung bakit kita nakita sa panaginip ko, pero I want to pray for you." Sabi ko, kaya pinag-pray ko siya kahapon. 3 days from now, simula nung napanaginipan kita, Miyerkules ng umaga, sabi ko sa kanya, bago ako magising, hindi ko pwedeng idedma yon. Kapag nakakapanaginip ako ng mga tao na alam ko that is the way ng God's language sa akin. Tuwing nakakapanaginip ako ng isang tao, whether it is warning, may mangyayari sa tao na yon o may mangyayari sa akin or ano, ganun. Winawarn ako ni Lord through my dream. Alam ko bago siya dumating. Kaya pinag-pray ko siya kahapon. Pinag-pray ko siya sa kahapon and yun, siyempre nakita namin ang daming mga ano sa puso niya, 'di ba? Nakapag-sharing kami kahapon and kahit tatlo lang sila kahapon na kasama ko dito sa bahay, pinrepare ko yung bahay ko, 'di ba? Kahit na nandito yung anak ko, kahit may inasikaso ako dun sa guest house na binabantayan ko, binigyan ko ng time yun, intentionally, na in-invite ko sila, yung dalawang widow, na dalawang nakilala ko, same place, same na work nila sa Walmart, sa grocery, yung isa sa pharmacy, yung isa nakasalubong ko lang na huminto, na katulad ng pinapatotoo ko dati sa inyo, dalawang widow, dalawang namatayan ng asawa ang nakilala ko na kaibigan ko ngayon. And I know God has purpose sa akin kung bakit ko sila nakilala. So, in-invite ko sila, would you like to have Bible study sa bahay? 'Di ba, magpe-prepare ako ng sopas kasi malamig kahapon. Alam niyo po, hindi ko sinayang yung oras ko. Kahit na nasa busy din ako sa online, busy ako sa mga bagay, I always find the time intentional. Intentional kong ginagawa. So, kasama ko sila kahapon dito sa bahay, kahit may alaga akong bata, kahit nandito yung anak ko, 'di ba? Hindi yun nagiging hadlang para hindi ko magawa yung pinapagawa ng Panginoon sa akin. And ang topic namin kahapon is about interruption din. Yung alam niyo yun, yung inano ko rin sa inyo na God is not interrupt, hindi siya na-interrupt sa mga bagay. Ganun din tayo. So, in-explain ko sa kanila yung about faith. About faith na, kasi yun yung in-impress sa akin ng Lord na kailangan nila i-boast mo yung kanilang faith. I-show mo yung faith. Ipakita mo sa kanila how faith works. Kasi that's the only way, anak, na mapiplease nyo ako. Only faith, please me. Hindi yung pagko-compromise nyo sa tao, hindi yung mga bagay na paghahayag nyo, 'di ba? Na paghahayag nyo ng mga bagay na opinion o idea nyo lang. Your faith, please me. That's the only way na ma-please natin si Lord, yung pananampalataya natin sa Kanya. Amen? So, in-explain ko sa kanila yung about faith kahapon na even people rebuke you. 'Di ba? Expect na may taong magre-rebuke ng faith mo, but have faith anyway. 'Di ba? Sa lahat ng bagay, have faith anyway. Kahit pa may mga tao hindi naniniwala sa iyo, have faith anyway, 'di ba? Kahit na ikaw na lang yung nakatayo, have faith anyway. Kahit wala nang naniniwala sa iyo, 'di ba? Anak, sabihin mo sa kanila, have faith anyway kasi I'm the only way. Ako lang ang gagawa ng paraan. Ano man ang pagsubok na pinagdadaanan nila, sabihin mo sa kanila, have faith anyway. And yun yung minensahe ko sa kanila kahapon. And they're so happy. They're so happy na parang gusto pa nila ng more. And then sila na yung nag-insist kahapon na gawin natin to every Saturday. Can we please make, di ba, gawin natin to.
At ano, kahit na ang layo ng bahay nila, 'di ba dito sa akin, alam niyo po, talagang ano, Lord sabi ko, if this is your will, then make a way na mag-yes sila. Nagluto pa si Ate Welina ng puto kahapon. Ako naman nagluto ako ng sopas and I praise God kasi nasarapan nila yung weather din kahapon. Talagang perfect yung sopas. 'Di ba yung alam niyo yung pagkain, una kumain kami. So habang kumakain kami, nagte-testimony na kami. So that's the way, you know, when you hear the voice of God, you have to obey. Walang taong nakakarinig ng tinig ng Diyos tapos lalo na kapag mananampalataya ka tapos hindi ka pa mag-o-obey. Ang totoong nakakarinig, 'di ba? Ang matured na tao na nakakarinig ng tinig ng Diyos, ang kasunod nun obedient, nagre-respond ka in obedience. Kaya we still hear the small voice at kailangan natin dong sumunod. Sa 1 King 19 verse 12, sabi dito, basahin ko po yung sa 10 muna. Sa 1 King, amen. Sabi dito, ito po yung panahon na pagkatapos na ipakita ni Elijah yung ano yung kaya niyang siya yung nagpalabas ng apoy sa harap ng mga king dati na tinalo niya yung mga ano yung mga sumasamba kay Baal. Amen. Ito yung asawa ni Jezebel na sabi niya ito yung kwento na nagpababa siya ng fire. Kahit na binasa yung kahoy, patunayan natin kung sino ang totoong Diyos. Pero after niyang ginawa yon, after niyang pinatotoo sa mga tao, na totoo yung Diyos natin. Sabi niya dito, sa verse 10 ko simulan po. Sumagot si Elias, Yahweh, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat po, makapangyarihan sa lahat. Hindi lang sa some part. Hindi lang sa parte ng buhay mo. Hindi lang sa detalye ng buhay mo, sa lahat. Okay? Kaya nga, have faith in every way, mga kapatid. Acknowledge God. Sabi niya dito, ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang ng buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang nang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Verse 11, ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit walang sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Amen? Banayad na tinig, the still small voice. Amen? So when Elijah encountered God, nung na-encounter na siya God, di ba po? It's not the first time, pero ito yung first time na pinakita ng Panginoon sa kanya kasi nagtago siya sa kuweba nito. Sabi niya, wala nang natitirang propeta, pero hindi niya alam. Sometimes, feeling ninyo, wala nang tumatayo sa pamilya ninyo, kundi kayo na lang. Pero hindi. May ipapadala ang Panginoon. Tandaan po natin. Sometimes, nawawalan na kayo ng pag-asa. Pero sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi anak. May nireserve ako. May nireserve siya lagi. There's always way ni Lord. There's always solution sa Panginoon kung nanghihina ka, Mami Ludi. Kung nanghihina ka, Jane, kung nanghihina ka, Ate Cristita, Ate Imelda, Kuya Lindon, Ate Dana, Tita Annalisa, Ate Jenilyn, Ate Ann, di ba? Lahat tayo dito, kung nanghihina tayo. Kung pakiramdam mo, ikaw na lang ang tumatayo, nagkakamali ka. There's always solution na piniprepare ng Panginoon kung paano nag-prepare siya kay Elijah. Kung babasahin niyo po yung kasunod nun, sinabi ng Panginoon, meron pa akong na-reserve na 70 na propeta. Diba? Sometimes we don't know. Sometimes we don't know when, how, 'di ba? Kung paano, kung kailan yung timing ng Panginoong Diyos. Sometimes we don't understand. Kahit na nagpi-preach tayo, kahit na nag-share tayo ng gospel, 'di ba? Sometimes there's fear inside us. 'Di ba? Minsan nanghihina yung faith natin, and it's really happened. Katulad nitong propeta na to na nawawalan na din siya ng pag-asa after na pinakita niya yung himala
na nagpaulan siya, di ba, ng apoy doon sa binasang mga gatong at napatunayan niya na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Kahit na may napapatunayan tayo sa mga tao, sometimes our faith is bumababa. At kung itong makapangyarihan na propeta, di ba, major prophet ng hina, ikaw pa ba? Kaya hindi ko kayo masisisi. Hindi nyo rin ako masisisi. But still, di ba, nagwi-whisper si Lord sa atin. Amen? Si Elijah na-encounter niya si God. Wala sa hangin, sabi niya. Lumangin na malakas pero wala si God doon. Nagkaroon ng earthquake pero wala si God doon. Nagkaroon ng apoy pero wala si God doon. It was in the still voice, mga kapatid. Yun yung pinakita ng Panginoon sa prophet to recognize by His whisper. Na kahit na nakikita mong tumataas na yung gasolina, kahit na nakikita mo na ang taas-taas na ng bilihin, kahit na nakikita mo yung bomba, naririnig mo yung mga sirena na maghanda ka, there's always a still voice. Kahit na feeling mo, lumulobo na yung tiyan mo, there's always a still voice. Lupay-pay na yung katawan mo sa sakit. There's always a still voice. Kahit walang-wala ka ng pag-asa, there's always a still voice. And sometimes you need to be still. Sometimes, kailangan mo lang maging still para marinig mo siya kasi minsan, mas marami tayong ingay kaysa maging be still and know that He is God. Request tayo ng request but we don't want to be still para siya naman yung marinig natin. Amen? So, napakahalaga na ma-recognize natin si God because there is dimension of hearing, mga kapatid. Bibigyan ko lang kayo ng 2 point na sinabi din sa akin ng Lord. Dimension of hearing. There is dimension of hearing, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, alam niyo po, the way na how we walk to the Lord, sasabihin din to ng mga kapatid, sasabihin niyo din to sa akin na totoo yung sinasabi ko sa inyo. Na kapag nagwo-walk tayo, di ba, sa paglilingkod sa Diyos, number 1 na kailangan nating i-activate yung ating senses. Mahalaga ang senses natin. Mahalaga ang hearing natin, mga kapatid. Kasi, dito narinig ni Prophet Elijah si God sa pamamagitan ng hearing. Si Tatay Samuel din, hearing ang ginamit nila. Diba? Even though may vision siya, alam nyo ba, na kahit makapanaginip ka, Ate Ann, kung walang boses yung panaginip mo, you cannot explain. You cannot understand. Kahit papakitaan ka ng vision ng Panginoon, if you don't hear the voice of God, you cannot explain the open vision. But that's the God's language, mga kapatid. Pero kung wala kayong tinig na mamarinig na mag-e-explain sa panaginip nyo, kahit pa makakita kayo ng maraming vision, wala ring halaga. Kaya nga kapatid, hangarin ninyong marinig ang tinig ng Diyos. Because this is the prior, ito yung sinasabi ng Panginoon, the dimension of hearing. Kaya kung pinermit ng Panginoon, di ba, sasabihin ninyo, believers lang ang nakakarinig ng tinig ng Diyos. Hindi yan totoo. Nung unbeliever ka nga nung narinig mo yung nagpipreach, bakit narinig mo yung tinig ng Diyos? Di ba? Kaya ka nga tumanggap sa Panginoon, Ate Ann Di ba? Kasi narinig mo yung anyaya ng Diyos sa'yo. Unbeliever ka nun. Diba? Kaya wag nating sasabihin na believer lang ang nakakarinig ng tinig ng Diyos. Kasi kahit hindi ka unbeliever nun, humihingi ka rin ng tawad sa Diyos dahil alam mong may mali sa ginawa mo. May mali sa ginagawa natin. Kahit hindi tayo unbeliever, may nag-i-speak sa'yo na mali yung ginagawa mo. Anak, hindi yan tama. Amen? So, wag nating sabihin, wag tayong mawalan ng pag-asa na dahil believer ka lang, ikaw lang makakarinig ng tinig ng Diyos. Dahil salbahe yung anak mo, hindi siya makakarinig ng tinig ng Diyos. Kaya ka ba nawalan ng pag-asa? Kaya ba bumaba yung faith mo? The Lord reminding us today, do not underestimate God. Wag nating i-underestimate si God. Dahil lang hindi daw natin matutunan na mag-steal. Kahit na hindi ka nakakakita ng provision,
Do not underestimate God. We have to come to the dimension of hearing, mga kapatid. Kasi sometimes, kapag ang tigas-tigas ng ulo natin, alam nyo ba na isang sign sa isang tao, kaya ka laging nananaginip kasi matigas ang ulo mo? Isang sign ng isang tao. At alam nyo ba, na kapag ang isang tao wala pa sa Panginoon, God used the dream. Kasi katulad ni Nebuchadnezzar, hindi siya mananampalataya, hindi siya naglilingkod sa Diyos natin, pero ginagamit ng Diyos ang panaginip sa mga taong wala pa sa Panginoon. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos na, Lord, abutin mo sila kahit pa sa panaginip. Isama nyo yun, mga kapatid, sa mga anak ninyo na wala pa sa Diyos. Lord, mangusap ka sa pamamagitan ng panaginip kasi that's the way, isang way ni Lord na mangusap sa mga tao sa pamamagitan ng panaginip. Kasi yung Pharaoh, hindi din siya naglilingkod sa Diyos. Pero anong pinakita, di ba? Pinreserve sila Joseph. Pinreserve yung pamilya ni Joseph. Even si Joseph, pinromote ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip ng king na yon. Walang makapagpaliwanag ng panaginip. But that is the way of God to Joseph, para ma-promote si Joseph, para ma-preserve yung 12 tribes of God. May way si God, mga kapatid. Do not underestimate God dahil dumadaan ka sa trial. Do not underestimate God dahil iba't iba tayo ng circumstances. Do not underestimate God. Kasi may mga bagay na parang ang pangit sa paningin natin. Kasi sometimes, kapag tinitingnan natin sa vision natin o sa physical nating mga mata, natatakpan natin yung dimension ng hearing natin sa Diyos. Dahil sa mga nakikita ng mata natin. God reminding us to every one of us, 'di ba? Ang totoong may spiritual maturity, mga kapatid, you will see the dimension of hearing. And sometimes, hindi porke nasa church ka naririnig mo si God. Kaya nga ang salita ng Panginoon, my sheep hear my voice. Hindi lahat ng nasa church, sheep ni God. Yung iba kambing. Hindi lahat tupa, yung iba kambing. Hindi lahat ng tinatawag na Christian ako, hindi lahat tupa. Kasi kung lahat tupa, hindi sasabihin ng Panginoon na my sheep hear my voice. So, ibig sabihin, hindi lahat. Only those people who's in the side of the Lord. My sheep. So, kung di ka sheep ni God, kambing ka. Bakit nakakakita kayo sa panaginip ninyo? I hear Ate Annalisa. Nakakita ka sa panaginip mo na may kambing at may sheep. Totoo po yun. Kasi hindi lahat ng pinipreachan natin ng good gospel, hindi lahat tupa. Kaya huwag kayong ma-disappoint kung hindi lahat ng tao tumatanggap ng salita ng Diyos because we are all predestined. Meron nang pinredestined from the beginning pa lang, from the womb of his mom or her mom. Nakapredestined na tayo. Kaya huwag kayong madi-disappoint kung hindi lahat ng tao na pinaghahayagan nyo na salita ng Diyos, hindi nila tinatanggap. Kasi hindi lahat tupa, and kailangan yung tanggapin yon. Hindi lahat tupa, yung iba kambing. Kaya nga nung panahon ni Noah, 8 lang silang naligtas. Nung panahon sa Israel, sa Egypt, hindi lahat naligtas. Kapatid, hindi lahat ng gusto nating maligtas, maliligtas. Kung hindi iper-permit ng Panginoon. But God's want to save everyone. Gusto yun ng Diyos. Hindi ko sinasabing hindi gusto ng Diyos na maligtas lahat. Kaya alam nyo ba na ang tao pag namatay, ang hearing, ang last na nawawala sa tao kasi gusto ni God na makarinig sila ng gospel. Gusto ni God na maligtas tayong lahat. The dimension of hearing, it is the prior and lasting na nawawala sa tao. Number 1 siya na kailangan natin bilang mananampalataya, hindi ang mata ninyo, hindi ang spiritual eyes ang number 1. Number 1, ang dimension of hearing. At yun din ang last na natatanggal sa tao. And that's the truth.
And we have to understand that the voice of God. Hindi lahat ng successful na tao nakaka-receive ng voice of God. Amen? Pero bakit, di ba, kahit hindi mananampalataya, nagiging successful sila pag tama yung ginagawa nila. Di ba? Pag nasa right way sila na ginagawa nila, nagiging successful din sila kahit di sila mananampalataya. Kasi alam din nila ang tama at mali. And sabi ng Panginoon, every perfect and good things, di ba, galing sa Diyos. Every good gift is galing sa Diyos. Kahit, kaya nga nakakakita kayo, bakit hindi naman sila mananampalataya, pero bakit successful naman sila sa buhay. Di ba po? Minsan nga, kahit hindi pa mananampalataya, mas matulungin pa kaysa sa mananampalataya. Minsan nga, mas alam pa nila yung tama at mali kaysa sa ating mananampalataya. Kaya minsan nakakalungkot. Kaya nga ang sabi ni Lord, my sheep hear my voice. Kaya wag niyo sabihin, porque hindi sila mananampalataya. You cannot judge. Hindi niyo alam yung kanilang private. Hindi mo alam kung nananalangin din yun. Hindi natin pwede silang husgahan. You cannot judge them. You cannot judge them. Diba? Kasi, how evil capture from God? Paano yung masasamang tao? Paano silang nakakatanggap, 'di ba, ng mga pagpapala, 'di ba? Mula sa Panginoon. Kasi si King Nebuchadnezzar, hindi naman nila Diyos si God eh. 'Di ba po? Yung Pharaoh, hindi naman nila king si God. Pero bakit? 'Di ba? Pinagpala din naman sila, mga kapatid. Pinagpala sila, pero ginamit sila under ni Joseph, 'di ba? Kasi kahit mga wicked, kahit pera ng wicked, sabi ko sa inyo, mapagpapala din tayong mga mananampalataya kasi ginagamit din yun ng Diyos para itaas tayo at i-promote tayo. Diba? Kasi dahil kay Pharaoh, na-promote si Joseph. Sino ang nagbigay ng mga kayamanan kila Abraham? Yung mga tao na hindi nananampalataya sa Diyos natin pero ginamit sila through the panaginip. Diba? Yung magpapakasal sana kay Sarah. Hindi siya mananampalataya. Saan siya kinausap ni God? Sa dream. Huwag mong gagalawin si Sarah. Ibalik mo ang lingkod ng aking propeta. We have to understand this, mga kapatid. Kailangan nating maintindihan the way God, diba? God talk in the dimension of hearing. Kasi sa panaginip niya na yon, narinig niya yung tinig ng Diyos na ibalik mo si Sarah sa aking lingkod. Diba? Nung binalik niya si Sarah, nagbigay pa siya ng kayamanan kay Abraham. Nagbigay pa siya ng alay kay Abraham. Diba? Na kahit na mali si Abraham, tama po, sino nakakaalam ng kwento na yon, diba? Binalik niya si Sarah at the same time, nagbigay siya ng pinaka-regalo. Amen? So nakita nyo, hindi sila mananampalataya ng Diyos, pero dahil sa part na yon, pinagpala si Abraham. Amen? Kaya mahalaga po na hindi porke hindi sila mananampalataya, God can use them. God can use them to bless you. Amen? Kaya pwede po silang gamitin ng Panginoon Diyos. In that way, diba, yung evil nagagamit ni Lord for good. Kasi pag nanggaling na sa kamay mo yan, magagamit mo na siya sa mabuti. Amen? So napakahalaga po na si God po, hindi siya nag-i-speak lang randomly. Nag-i-speak si God kapag alam niya kung ano yung subject, di ba? Yung place kung nasan ka. And may concern to para sa glory ng Panginoon. May concern to about sa kingdom ni God. Hindi lang siya nakikipag-usap sa'yo ng nakipagkwentuhan lang. Hindi po ganun ang Diyos. Amen? Hindi po siya kapag nakipag-usap sa inyo ang Diyos, seryoso po ang Panginoon, hindi siya naglalaro. At hindi rin makakapag-usap ang Panginoon sa atin kung hindi tayo prepared. Hindi rin makikipag-usap sa atin ang Diyos kung alam niya na hindi tayo inordain sa place na yon. Hindi ka pwedeng kausapin ng Diyos na magturo ka sa kabataan kung hindi ka inordain para ka sa kabataan. Kaya nga bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong kaloob, mga kapatid, na kailangan nating maintindihan. So we have to listen God. Hindi lang dahil gusto mo magkaroon ng ministry, nag-ministry ka. Hindi po ganon.
You have to use discernment. Mahalaga ang wisdom na may understanding sa goal and focus na binibigay ng Panginoon sa atin. And maririnig natin yon because of the instruction of the Lord. Amen? Kasi ganun niya pinrepare si Tatay Samuel. God prepare Tatay Samuel. Kinausap din siya sa pamamagitan ng voice. Samuel, di ba? Ilang beses niya narinig. Una, yung voice ni God. Bago siya makakita ng mga pangitain. Kasi tandaan ninyo, vision is useless without hearing the voice of God. So dimension of hearing is very important. Amen? Mahalaga din yung location ng purpose natin before God. Amen? Kaya nga, hindi porke nandito ako sa US, hindi ko maririnig si God. Mahalaga yung purpose ko dito kung bakit ako nandito sa US. Mahalaga yung purpose nyo, bakit kayo nasa Middle East. Mahalaga yung purpose ng bawat isa, bakit kayo nasa Pilipinas. There's a purpose in every location kung saan kayo dali ng Panginoon. If you hear the voice of God. So, hindi lahat ng nakakarinig, ibig sabihin, nakikinig. Amen? Sometimes, to hear is not to listen and to understand. Kahit pa minsan naririnig natin ng Panginoon, kaya nga hearing and listening are two different things. Pag narinig niyo ba, narinig niyo yan, tama? Pag sinabi ko yan, narinig niyo, tama? Narinig niyo, tama? Pero hindi niyo naintindihan. So, pwedeng makarinig ka, pero hindi mo naintindihan. Pwedeng nakarinig ka, pero walang deeper revelation doon. Narinig mo lang. Diba? Kaya napakahalaga po ng may understanding din. Hindi mo lang siya naririnig. May understanding ka sa sinasabi ng Diyos. Nakakita ka ng tupa at saka kambing sa panaginip mo. Eh ano naman? Kung nakakita ka, kung di mo naman naunawaan yung paliwanag nun, hindi mo narinig yung tinig ng Diyos, bakit ka nakakita ng kambing at tupa? Diba? Walang explanation sa'yo, walang instruction, walang guidance, walang leading. What's the use? Nakita mo yung vision pero wala kang hearing and understanding. So hearing and understanding is very important. Di ba po? Mahalaga that we listen to the Lord, especially kapag nagsasalita ang Panginoon sa atin. Hindi pwedeng nakikinig ka lang o narinig mo lang. Kasi in total reality, no one can understand God. Diba? Kapag hindi mo inunawa yung sinasabi ng Panginoon, kapag hindi ka humingi din na revelation sa Kanya, kasi even the dream, ang revelation ng dream sa Diyos din galing lahat. Sabi po ni Daniel at ni Joseph. Diba? Sa Diyos sila humihingi ng interpretation sa mga vision at panaginip. Kahit si Peter. Diba po? So, sa bawat isa sa atin, ang katotohanan, totoo yun walang makakatayo sa harapan ng Diyos kung di natin siya naunawaan. Diba? Pwede siyang magsalita na hindi natin siya naunawaan. Amen? Kaya napakahalaga na nakikinig tayo at the same time, diba, inuunawa natin at humihingi tayo, nag-a-ask tayo, Lord, ipaunawa mo sa akin yung divine revelation ng sinasabi mo. Kasi in order to believe, para malig tayo ng Panginoon, we need to receive the instruction. At hindi natin ma-receive yung instruction kung wala tayong divine, diba, na dimension ng hearing, yung clarity ng still voice ng Panginoon. Kasi aanhin natin yung hearing natin kung hindi naman clear. Kung hindi naman natin naintindihan. How can you receive instruction if you cannot hear or understand? Amen? So number 2 ko, after nyo ma-find yung dimension of hearing, pinapaunawa sa atin ng Panginoon, the priority of ears. Kailangan natin
bigyan ng priority yung ating mga pandinig. Amen? Yung ating mga pandinig, mahalaga mga kapatid. Napakahalaga ng pandinig natin. Kaya nga, yung spiritual hearing natin, ito yung number 1, hindi po yung vision. Kaya nire-require to ng Panginoon sa atin. Amen? Na napakahalaga po na i-consider natin na magkaroon tayo ng opening of spiritual ear natin. Kasi si John, kahit na may vision siya dun sa Revelation, amen, na-experience niya rin. Amen? Nahingin yung revelation ng Panginoon. Hingin yung revelation, sandali lang po, replyan ko na akin. Okay. So, si John po, kahit nakakita po siya ng mga vision sa Revelation, kung makikita ninyo. Amen? Hindi lahat ng nasa church, sabi ko sa inyo, hindi lahat ng nasa church, meron silang hearing po sa Panginoon. Okay? Kaya nga sabi doon sa Revelation na ni-reveal ng Panginoon kay John, there is 7 churches, di ba? In-explain yung mga 7 churches na yon. At hindi lahat ng mga tao doon nakarinig. Kaya nga sabi ni God sa Revelation, makinig ang may pandinig. Lagi niyang inuulit yon, makinig ang may pandinig. Kasi hindi lahat ng tao sa church may pandinig na nilalaan para sa Panginoon. Hindi lang natin kailangan ibuksan yung mata natin. Hindi lang natin kailangan maintindihan. Kailangan din nating makinig. Kailangan natin mag-still at makinig sa small voice ng Panginoon o yung wini-whisper ng Spirit sa atin. Kasi kung may ability tayo na makinig at mabuksan, di ba, ang ating pandinig sa Panginoon, magkakaroon, madali na lang yung ability para sa atin na makakita sa vision. Kasi meron na tayo, madali na lang maka-understand sa atin sa pamagitan ng umpisang inactivate natin yung dimension ng hearing natin and spiritual ears natin. Amen? Kaya nga, di ba, kilala nyo i-determine kung sino yung boses ng nanay ninyo, boses ng tatay ninyo, kasi you are listening. Ganun din po sa voice ni God. And this is the God's language na gusto ng Panginoon na matutunan natin. Na sa panahon na anuman ang pinagdadaanan natin, di ba, i-open natin yung dimension ng hearing natin. I-open natin yung spiritual ears natin. Amen? Kasi ability to hear is the priority. Prior thing. Amen? Prior thing po ito. Number 1 ito, not our spiritual eyes. Amen? Kaya kung nakakakita kayo ng mga angel, kahit makakita ka ng angel sa vision mo, di ba, kung di mo naintindihan, ano ba? Ano ba? Bakit nagpapadala ang Diyos ng angel? Angel is a messenger. Amen? Hindi pwedeng tatayo lang yung angel mo sa tabi mo at ngingiti-ngitian ka lang. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Magngingitian lang kayo ng angel mo, hindi. Still, you don't understand. Di ba? Kapag nagpadalang angel, di ba, either i-guide ka niya, either may mission siya, or either may sasabihin siya. So that's, kailangang maintindihan yon. Di ba? Hindi ka papadala ng angel na protektahan ka, di ba? Kasi yun yung trabaho nila. Di ba? Sabi nga sa Psalm 91, He sent His angel to protect you wherever you go. Para hindi mo matapakan yung matatalim na bato, di ba, na nihinanda ng mga kaaway sa atin. So kung wala kang understanding, di ba, kahit makakita ka ng angel, kung hindi bukas yung tenga mo spiritually, hindi mo sila maintindihan. Kasi alam nyo ba, pag na-encounter nyo, even si God, pag na-encounter nyo sa mga vision ninyo, makikita mo, hindi naman bumubukay bibig niya, pero nag-uusap kayo. Sino po naka-encounter nito? Diba? Kahit makakita ka ng angel sa vision mo, hindi naman bumubukay bibig nila, pero ba't naririnig mo yung tinig nila? Minsan nga, hindi mo siya nakikita, katulad ng encounter ko, sinasayaw ako ng Holy Spirit, di ko naman siya nakikita, pero naririnig ko siya. So that's the importance of hearing, yung dimension ng hearing natin. Diba?
Kapag ikaw, halimbawa, di ba, nakikipag-usap ka, anak, huwag mo sabihin niyo masasakit. Masasaktan siya. Sensitive pa siya. Di ba? Merong warning doon. Di ba? Narinig mo siya at the same time, nakikipag-usap ka sa kanya. So, spiritual eyes is great. Great. Di ba? Nakakakita ka. Pero kung wala kang listening ear o dimension ng hearing na hindi mo maunawaan ang pinapaunawan ng Panginoon, useless lahat yon. Amen? Kaya, gusto ko lang pong maunawaan ninyo na the voice that speak, kapag ang mind natin is may kalma, yung mind natin is kalma, di ba? When the Spirit of God, maririnig mo yung Espiritu, maririnig mo yung Spirit is still pa rin. Kasi pag ikaw natutunan mo yung mind na calm, kaya kapag nagsalita, yung still voice, maririnig mo siya through your spirit. Lalo na kapag handa na yung puso mo. Kapag surrendered ka na, lalo mo siyang maririnig ng clear. Kasi clear na eh. Meron ka ng calm mind, may calm spirit ka, 'di ba? So you are ready na, yung puso mo handa na. 'Di ba? So you don't need to master every way God speak. Hindi mo kailangan maging perfecto muna, hindi mo kailangan mo lang magkaroon ng stillness. Hindi mo kailangan daldal ng daldal. Sometimes you have to have stillness. Amen? Let God speak. Let God speak. Hindi yung ikaw lang ang nakikipag-communicate. Gusto mo ba na may kapartner ka, ikaw lang yung daldal ng daldal sa asawa mo, tapos yung asawa mo hindi naman nagre-response sa'yo? Diba? We don't want that. Hindi natin gusto yung relasyon na tayo lang ang nagsasalita. Let them speak. Paano mo maintindihan yung anak mo? Paano mo rin maintindihan yung nanay mo kung gusto mong ikaw lang ang salita ng salita? Diba? Communication is two-way. Ganon din sa Diyos. And it is important kasi kapag na-miss lang natin yung isang instruction ng Diyos, we cannot start ng tama. Amen? Kaya, ngayon po pinapaunawa sa atin ng Panginoon Diyos, you don't need to master every way ng Panginoon na mag-speak siya. Pagbukas ang hearing mo, mga kapatid, kahit wala kang vision, you can follow Jesus. Kasi yung mga tao noon, si Job, wala naman siyang hearing, di ba? Meron sa kanila. Si Tatay Samuel nag-start sa hearing. Everyone ng mga ginamit ng Panginoong Diyos, yung listening ears nila, yung dimension of hearing nila, ang ginamit nila to follow the instruction. Si Tatay Noah po, hearing ang ginamit niya para makapig-build ng ark. In 120 years, mga kapatid, detalyado. Because hearing is different to listening. Know the difference. Know the difference ng nakikinig ka sa Diyos. Kasi pag totoong nakikinig ka sa Diyos, panatag ka. Pag totoong nakikinig ka sa Diyos, may mind of calm ka, may mixed spirit ka, may stillness ka, may handa kang puso. Because He uses this yung hearing natin, yung dimension ng hearing natin, God uses this. Priority po ito to reach out sa bawat isa sa atin. Para mag-grow tayo. Para maturuan tayo, mga kapatid. Kaya nga, ang faith hindi naman galing sa pagbabasa nyo eh. Faith comes from hearing and hearing and hearing the Word of God. Not because of your reading, but because of your hearing. That's the faith comes from. Kaya ganun kahalaga ang faith, mga kapatid. Kaya ang testimony ninyo, iparinig nyo. Di ba? Ang good news, iparinig natin. Kahit napapagod na sila, iparinig pa rin natin. Because that's the faith come from. Kaya nga, alam niyo po, isang advice ko po sa inyo, when you read the Bible, read loudly. Malakas ninyong basahin sa kwarto ninyo, malakas. Because, alam niyo ba, nung nagbabasa sila sa Old Testament, tumatayo pa sila. At sinasabi nila ito ng malakas at vocal. Ganon din. Kapag kayo ay nagbabasa ng Bible sa bahay nyo, sa room mo, di ba? Read it loud. Hayaan mong marinig ng mga demonyo. Hayaan mong marinig ng mga spiritong masasama sa paligid mo. Let them hear. Let them hear. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. I hope and I pray na nakatulong po sa inyo yung ating pinag-aralan. Yung dimension of hearing natin. At number 2, na kahit yung dalawa lang na to, na priority.
the priority of ears. Amen? Kahit yan lang, kapag na-activate nyo po yan, everything is easy. Yung vision, madali na lang. 'Di ba? Yung mga instruction ng Lord, napakadali na lang kasi pinractice mo yung pinakamahalaga. Amen? My sheep hear my voice. Kaya sabi ni Lord, sabi ni Jesus, truly, truly, I say unto you. Totoo yung sinasabi ng God na yan. Kaya nga si Mary, anong pinakamahalaga? Kasi pinakinggan niya yung word of God. Naupo siya sa paanan ni Jesus because that's the very important things to do. Is to hear the word na mag-manifest sa'yo. Kaya nga, kapag narinig mo yung word, yun na din yung magiging lampara mo to walk the path, ng right path ni God. Because you always hear the word. Because you listen. You use the dimension of hearing and prayer of your spiritual ear. Purihin ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Father God, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, that you reach us, you let us grow, and you teach us, Panginoon, more and more sa bawat araw. Thank you na hinahanda mo yung mga puso namin sa mga bagay na pwede pa naming matutunan, Ama. Kaya, Lord, hayaan mo na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magkaloob, Panginoon, ng stillness na marinig ka namin sa panahon na kinakausap ka namin. Even in your dark speeches, Father God. Even in the dark speeches, Panginoon, ng pananalangin namin sa mga bagay na mali ang pandinig namin, Lord, there's deeper revelation, Panginoon, na ipaunawa mo sa amin sa instruction mo, sa leading mo, sa guidance mo, na ma-receive namin yung instruction mo, Panginoon, ng may listening ear and understanding, Panginoon. Lord, we total surrender to you, Panginoon. And we thank you, Father God, sa teaching mo sa araw na to. Salamat because this is your way of God's language na ipinapaunawa mo sa bawat isa sa amin, that your still voice or whispering of the Spirit is the prayer, Father God, na mapakinggan namin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Thank you po sa iyong mga tinig. In Jesus' name, Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Amen. Glory to God. Salamat po, Sis Bebs. Ayan.